Well, at nag-react din. Yun nga, sabi natin, ang ilan pa pong ahensya ng ating pamahalaan. Pero, doon daw mismo sa website ng ICC, Nelson, ay wala naman sinasabi. Wala nga. Pati Malacanang, sinabi nila na Wala eh. wala pa silang konfirmasyon. Ayun na nga, wala din confirmation. Tapos merong isang abogado, hindi ko maalala pangalan, na nagsabing hindi naman obligasyon ng ICC na i-post sa kanilang website kung meron ngang arrest warrant sa dating Pangulo. Oo. Parang hindi naman daw nila practice yun. Oo. Pero napapabalita yan. O yun na nga, napapabalita. Oo. Kasi ang naging, tayo naman kasi, ewan ko, kung ang iba may contact ba sa ICC, na para sabihin, ilabas. Ang ibang source lang natin talaga doon sa website ng ICC. Pero pag sinek mo kasi, wala namang ipinost. Ang sabi naman ng mga ibang nakakaintindi, hindi naman obligasyon ng ICC na i-post kung meron ng arrest warrant laban sa dating Pangulong Duterte. Pero natatandaan mo, Jen, may warrant of arrest din ng ang Israeli Prime Minister. Si Benjamin Netanyahu. Sa ICC din, di ba? Oo. Mula nang ilabas nila, hindi naman nila ma-arrest. Yun na nga. Alam mo, pati yata si Putin, may arrest warrant Meron din, di ba? Ewan ko lang kung paano nga nila ipapa-arresto. Si Putin yan, ha? Pati mga bata, mga sipunin nga, eh. Hindi rin nila ma-arrest. Kasi hanggang ngayon po, nananatili na wala nang jurisdiction, Nelson, ang ICC sa Pilipinas. Hindi na po kasi tayo miyembro ng Rome Statute na yan. Kung halimbawa man, ito, mayroon pong legal na pagtatalo, usaping legal. Kung halimbawa nagpalabas ng warrant of arrest ang ICC laban sa dating halimbawa lang, Nelson, sino ang mag-i-implement ng batas? Kung halimbawa ipinadala ang kopya sa Pilipinas, sino mag-aaresto? Oo. Magpapatupad, ano? Ang Interpol ba ay pwedeng makialam dito? Mukhang, aywan ko, hindi naman naatasan ng ICC ang International Police. Di ba? Kung halimbawang ibigay yan sa gobyerno ng Pilipinas, ang pulis ba natin, ang NBI ba natin, ang sundalo ba natin ay aakto? Gagawa ba ng kaparaanan para arestuhin kung sino man ang pina-aresto ng ICC? Ay hindi na nga tayo miyembro sa kanila? At eto pa, Jen. Oo. Kapag ka umakto ang pamahalaang Pilipinas sa atas o kagustuhan ng ICC, pagagalitan sila ni US President Donald Trump. Nako. Kasi ang sabi ni Donald Trump, hoy ICC, huwag mong pakialaman yung Amerika at yung mga kaalyado namin. Ang tinutukoy niya unang-una dito si Benjamin Netanyahu. Ng Israel. Yes, Pilipinas, Jen. Former president na naging kahuntahan din niya. Sabi niya, my friend, Rodrigo Duterte. Pagka ito ay inaktuhan ng kung sino man, baka hindi rin mapigil ni Donald Trump ang anumang kanyang gustong gawin, di ba? Sa ICC? O kaya para wag maipatupad diyang warrant kung meron man. Kung meron man. At kung meron man sila, kasi talagang matagal na lumalabas ng balita na yan, Nelson. Pero ako gusto kong suy-suyin talaga, kanino ba nag-originate ang balitang ito? Ayun nga. Hanggang ngayon, hindi ko Kasi tinitingnan ko din, wala naman wala akong makita Sino ba talaga? Kasi nung Biyernes, maghapon, parang wala namang ganyan balita Lumutang lang yan, Sabado, kasi nga, Linggo ng hapon, merong nakaschedule na rally sa Southern Wan-Chai, Hong Kong. Ang grupo ni na dating Pangulo Rodrigo Duterte, kasama yung PDP Laban Senatorial Balls, at kasama din po dyan si Kong Dante Marcoleta. Yun ang nangyari. Siguro ako na lang, mahihinuha ko na lang, Alam mo naman kung sino may direktang mga pakikipag-unayan sa ICC. Magbabanggit pa ba ako ng pangalan? Hindi na. Alam na natin yan. Alam na natin. Alam na natin. Magbitin mo na rin. Si dating senador. Parang sila, aywan ko lang, pagamat dito sa isyong ito, sa pangyayaring ito, mukhang tahimik sila. Wala namang in fairness, sa pangyayaring ito, hindi po sa usapin ng Bongbong or Duterte, sa pagpapalabas nyo po ng ganitong issue, aywan ko lang siguro sa mga nagpapalutang nito, Nelson, i-reassess nyo ito, honest to goodness opinion lang, Nelson I-reassess nyo po, kasi ako, ang basa ko,
habang pinalalabas nyo po itong warrant of arrest ng ICC laban sa dating Pangulong Duterte, ay mukhang nakakakuha pa po ng simpatya, Nelson. Ito again honest to goodness opinion ko lamang po ito. Sa halip po na mukhang makasama sa dating Pangulong Duterte, ay mukhang nakakakuha pa po siya ng simpatya. Hindi man siguro sa lahat, kundi sa marami nating kababayan habang pinalalabas niyo po ang usaping ito. Nelson. Oo. Kaya kung ako po, again, suggestion natin, sa mga nagpapalutang po ng usaping ito, i-reassess nyo po ano ang sitwasyon kapag pinalulutang nyo po ang mga isyong ito ay nagiging negatibo pa sa dating Pangulong Duterte o baka po nakatutulong kayo para lalo pong sumikat yung tao at makinabang ang kanyang partido. Palagay mo, Nelson, bilang isang propagandista at isang Malamang sila rin ang nagpalabas. analyst. Baka sila rin ang nagpalabas. Si Duterte. Para pabor sa kanila. Ako sa tingin ko. Kung papabor sa akin, di ba? Ilabas natin. Ganon? Bagay, pwede, no? Hindi ko nga di makita dyan. Kasi una, sabi din ng Malacanang, rumor Oo, Pero bakit pinapatulan ng di ba? Tsaka ang dami na nagsalita. Rumor yan. Pero meron ka ng mga reaksyon, di ba? Yun na nga. Ewan ko lang. Sabi ko nga sa'yo, pati si Harry Roque. Si Harry Roque nung nagsalita, kaya tuloy lalong uminit ang usaping ito Baka, hindi kaya si Harry Roque ang may Baka, hindi kaya. baka propaganda niya. Ganon. Iwan ko lamang, Again, kayo po ang mag-assess. Matatalino naman po kayo at malalalim kayo sa usaping ito. Pero ako yun lang ang personal kong pananaw. Mukhang hindi po ito nakakatulong para hilahin yung pababa ang dating Pangulong Duterte at ang kanyang grupo, baka sa halip po, makakuha pa po siya ng simpatya. Nelson. Lalo na kung may actual na pag-aresto mangyayari. Yun ang... Yan ang wag niyong panaginiping mangyari. Kasi kung ako Kung laban kayo sa mga Duterte, Oho. wag niyong nanaisin na ma-aresto talaga siya. Oho. Kasi babatak, malulugi ho kayo. Lugi ho kayo. Oho. Lugi, di ba? Kasi ang mga Pilipino, andun tayo sa... Yung underdog, sa mga kinakawawa, di ba? Baka makinabang yung Lucky Nine. Oo. Di ba? Mag-number 1 pa yung si Philip Salvador. I-reassess nyo po. Baka makalipas ang May 12 elections, Senador Philip Salvador. kung gagawin nyo po yan. Nangingiti po kami, pero seryoso po yung bagay na yan. Kasi Jen, ito naman alam nyo na, lalo na yung mga medyo may edad na, sa eleksyon sa Pilipinas, kung sino yung pinakahuling kinawawa o pinaiyak, siya yung nananalo. Totoo. Diba? Umiyak si Cory, namatay si Noynoy. Namatay si Noynoy, umiyak. Tama, diba? tama. Ano siya, di ba? Kasi yun ang talaga ugaling Pilipino. Si Noynoy din, namatay yung kanyang ina. Di ba? Ang kandidato nila si Marojas Oo nga, diba? oo. Ayun, siya nanalo. Totoo. Rodrigo Duterte, kinawawa, di ba? No, 3% Oo. Isang buwan pa ang eleksyon. Sa survey, lagi Isang siyang buwan na kawawa lang. Yes. Lagi siyang nasa huli. Oo. At sa mga kwentuhan, laging, di ba? Hindi siya kasama sa usap. Sa lahat ng survey noon, 3% lang ang dating Pangulong Duterte. Parang nakikita yung Marcoleta dyan. Ganun? Laging wala sa survey, di ba? Kinakawawa talaga Hindi ba? Totoo. Baka magulat po tayo pagkadating ng eleksyon. Kasi alam mo, Nelson, tayo naman biblically. Kasi kung ikaw simula pa lang, nandun ka na sa taas, baka manghawa ka sa sarili mong kakayahan. Kapag ka nandun ka sa baba, sa tingin mo, ang pangahawakan mo yung nasa taas. Di ba? Alam mo naman tayo. Ay, nako. Pero ang ating Vox Populi ngayon, simple lang. Yaman din lamang na pag-usapan natin itong ICC, warrant of arrest sa dating Pangulong Duterte. Sabi ng Pangulong Duterte, sabi niya? Pinagkikibit balikat lang yan. Hindi na masyadong pinansin. Yung statement niya, apakaikli, di ba? Wala pang halos, tapos yun lang, wala na iba. Kasi nga doon naalala ko, sa vlog nga raw ni Secretary Harry Roque, tinawagan pa nga raw siya ng dating Pangulong Duterte. Sabi ni Secretary Roque, tinawagan nga ako ng Pangulong Duterte, tinatanong may warrant of arrest daw ako sa ICC, totoo ba ito? Parang siya pa tinatanong Kasi di ba si Harry Roque ay isang international lawyer yan Di ba?
Pero hanggang ngayon po, sa ang latest vlog ni Atty. Roque, Wala. March 10 ngayon, ngayong umaga, Chinek niya yung red notice sa ewan ko Interpol. kung wala naman. Wala naman. Oo. Kaya ang atin